Hello po guys. Share ko lang sa inyo kasi ang dami-dami pong nagko-comment sa akin sa YouTube channel ko dun sa about po dun sa aking olecranon fracture. So what is olecranon fracture? Ito po yung pagkaputol ng siko ko dito, yung dugtungan ng siko, yung pinakang nagkaano dito sa nagdudugtong dito sa dulo ng siko natin. Ito yung naging ano sa akin. Tingnan nyo guys, makikita nyo ito yung 'di ba yung siko na ganito, wala naman siya talagang ganito dapat. Pero ito parang nagkaroon siya ng dugsong o nagkaroon siya ng halata mo siya na may fracture. Dito sa ito yung wala akong fracture na kamay, tingnan nyo. Yung siko natin dito is ganito dapat yung itsura. Ito yung walang fracture. Pero way back 2023 nung na-aksidente ako, ito yung nangyari dun sa kaliwang kamay ko. Tapos medyo lumubog yung dito guys. Tapos share ko lang sa inyo, yung kamay ko is dati, di ba, pag ginanito mo siya, abot natin yung balikat natin, yung ganito natin. So, ito yung walang fracture ha, pakita ko sa inyo. Ito yung kamay ko na walang fracture, oh, di ba? Abot natin yung kamay natin. As in, walang kahirap-hirap, abot natin. So, guys, pakita ko sa inyo tong kamay ko na may fracture. Ito naman yung kamay ko na may fracture. Ito, tinan nyo, ang itsura niya pag nakatagilid. Tapos, guys, tingnan nyo, hindi ko na siya abot. Ito yung nangyari simula nung na-aksidente ako. Ito yung naging result nung aksidente ko. Actually, ito dapat, guys, ay ang recommend sa akin ng doktor dito is papalagyan daw ng baka. Lalagyan daw ng plate dito para magdugsong yung dalawang buto ko is at yung plate na ilalagay dito is nagkakahalaga siya ng kulang 50,000. So nung mga araw na yun, hindi pa nagsisink in sa utak ko na ano kaya magpalagay kaya ako ng bakal sa siko. Kasi, pinapanood ko pa lang sa YouTube yung procedure ng paglalagay ng bakal sa siko ko ay parang ako'y takot na. Parang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na ako ay ooperahan. So, dito kasi sa amin sa probinsya, sa General na Quezon, may nag-recommend sa akin na napakadami na daw nabalian dito sa amin, sa General na Quezon, at merong naniniwala dito, meron ding hindi, na dinala ako doon sa isang pagamutan sa Sariaya, Quezon. At doon ay may pagamutan doon ng isang matanda na ikaw ay gagamutin sa loob ng 9 days. Gagamutin ka sa loob ng 9 days. Meron doong bahay na check-inan at ikaw ay magre-rent doon sa bahay nila, nagko-cost ng 5,000. So, sabi naman, wala naman daw masama na maniwala kung wala naman daw mawawala kung susubukan, di ba ga? Yun ay sa atin dito sa Pilipinas. So, sa madaling kwento guys, tinry ko na pumunta ako doon sa Sariaya at hinanap ko si Nana Tuna. Kung tawagin nila is Nana Tuna. Si Nana Tuna ay isang manggagamot ng mga baling buto. So, ang daming testimony na naririnig ako doon na yung isa daw, bali daw ang hita, na nagdugtong daw. Ngayon daw, nakakalakad na. Yun daw ay ginamot ni Nana Tuna. Meron namang yung dito, manabali din yung liig dito, at dinala din kay Nana Tuna, ngayon ay nakakalakad na rin. So, hindi ko alam yung way nung una, nung paggagamot ni Nana Tuna, bago ako pumunta doon, wala talaga akong kalam-alam. Pero, hindi ko na lang guys na video, sa madaling kwento, nagpunta ako doon, nagpagamot ako doon. Pero bago pala ako nagpunta doon, galing muna ako sa ortho. Nagpunta ako sa ortho sa Quezon City. At yun nga ang hatol sa akin ni Doc. Ako daw ay magpapa-opera. At yun nga daw, kailangan ko daw bumili nga ng plate na nagkakahalaga ng 50,000. Pero dahil wala pa akong sapat na cash noon, ay yung kamay ko ay sinemento muna noon. Nilagyan muna ng semento for the meantime para lang hindi masyadong magalaw-galaw yung kamay ko at para daw maging safe. So, nagpasemento ako ng kamay. Yun naman yung na-cover ng PhilHealth ko kasi ako sa ospital din ako nagtatrabaho. Tapos yun, after ko sa hospital, ako'y umuwi muna
At yun nga, nirecommend na nga sa akin si Nana Tuna. Nagdiretso na kami doon sa Sariaya, Quezon, na sinasabi ko sa inyo kanina. At ako ay nag-stay doon ng 9 days. Kumuha lang ako ng mga damit ko sa bahay at ako ay nagdala ng damit ko sa loob ng 9 days. So, nag-stay ako doon sa Sariaya, Quezon ng 9 days. Sa maniwala at sa hindi, guys, pumunta talaga ako doon at ako ay nagpagamot kay Nana Tuna. At ang ginagawa ni Nana Tuna na panggagamot doon, sa maniwala kayo at sa hindi, ay nilalagyan niya lang ng tapal na papel yung mga kamay namin, tas kawayan. Kawayan lang yung support, 'di ba? Sa orthopedic, ang support is semento. So 'di ba sinemento yung kamay ko sa ortho? Pinatanggal yun ni Nana Tuna. Pinatanggal niya, pinaltan niya yun ng kawayan. Hindi ko na lang mapakita sa inyo yung kawayan kasi matagal na yun, last year pa yun eh. Yung kawayan inilagay dito sa kamay ko at yun yung ginagawa ni Nana Tuna sa amin everyday. Pero nung pinatanggal ni Nana Tuna yung semento sa kamay ko, nung sinemento muna yung kamay ko, pinaltan niya nga yun ng bakal. Tapos pinaltan niya yun ng kawayan. Pero bago niya yung paltan ng kawayan, guys, is tinuwid niya muna yung kamay ko as in, guys. Kasi itong kamay ko, hindi ko talaga ito maituwid noon. Hindi ko talaga siya maituwid ng tuwid. Hanggang ngayon naman, guys, hindi ko pa rin siya maituwid ng tuwid. Pero ito, better na itong kamay ko to na tuwid ito. Tira, mapakita ko sa inyo, ha. Itong kamay ko to, mas okay na to. Pero noon, simula nung na-aksidente ako, hindi ko na siya talaga, guys, ganito. Tapos, yan, tinuturuan ako ni Nana Tuna na exercise ko daw yung kamay ko na ganito. Kasi pag daw yung kamay ko is naghang or nasanay na lang ng nakaganito na lang or nakaganito na lang, hindi ko na siya magaganto, makukuha, ma-stretch. So, tinuruan ako ni Nana Tuna ng exercise. Habang ako'y nandun nga pala sa Sariaya ng 9 days, guys, is araw-araw, pinapalitan ni Nana Tuna yung itinatapal niya rito na gamot sa papel na may gamot dito sa kamay ko, tapos binebendahan niya ako dito ng kawayan. So, hindi ko alam yung klase ng panggagamot ni Nana Tuna na iyon dahil yung panggagamot niya daw na iyon ay talagang inaral niya. Parang hindi ko alam kung anong ritual ang meron dun sa panggagamot niya. Pero, naging better naman yung kamay ko, naging mas mabilis naman yung paggaling. Tapos, after 9 days, bago ako makalabas dun sa ni Nana Tuna, nararamdaman ko sa kamay ko na nag-o-okay naman yung kamay ko. Dati super sakit. Bago ako umalis sa Sariaya, Quezon, is masakit pa rin siya, pero hindi na siya ganun kasakit simula nung na-aksidente ako, guys. So, doon ko nakita na okay naman pala yung panggagamot ni Nana Tuna. Kasama ko nga pala, guys, doon yung pamangkin ko at sinamahan niya. Kasi nung unang pagpunta ko doon, hindi ko pa kayang kumilos, hindi ko kaya magbihis. Kasi nga, itong kamay ko fracture. So, itong isa kong kamay lang ang ko, ang hirap magbihis, ang hirap maligo. Kaya may kasama ako. Pero guys, after 9 days, nakakapagbihis na ako ng sarili ko, naigalaw-galaw ko na yung kamay ko. Kasi nga, everyday, tinuturuan kami ni Nana Tuna doon na mag-exercise. Kumbaga man is, pa yung buto ko, hindi pa siya ganun ka-healed, pero doon, ina-exercise niya na yung kamay namin, na i-practice niya namin na ganito. Tapos yun, itinutuwid-duwid niya nga yung kamay ko, at kanyang tinuturuan kami how to exercise. So, sabi ko nga, much better pa rin na bumalik ako sa ortho. Kasi pinakita ko sa ortho tong kamay ko after 9 days na nagpa-check up ako doon kay Nana Tuna sa Sariaya, Quezon. Ito, guys, ay share ko sa inyo para i-share lang yung experience ko. Hindi ko sinabi na pumunta rin kayo doon sa Sariaya, ha. Pero yun ay nasa sa inyo kung pupunta kayo o hindi. Kasi yun ay ayon sa aking karanasan. So, after ko doon kay Nana Tuna, pumunta naman ako sa ortho, bumalik ako sa Quezon City kasi much better. Patingnan ko pa rin siya sa doktor, di ba? At miracle talaga, nung pagbalik ko sa orthopedic at nakita to ng doktor, nung in-x-ray ako bago ako i-check up. Kasi sa ortho, guys, hindi ka i-check up ng orthopedic hanggat wala kang x-ray na dala. So, bago ako pumasok doon mismo sa ng doktor, is meron akong dala-dalang x-ray result. At nung nakita nung doktor yung x-ray result nitong aking siko, sabi nung doktor, bakit ganoon? Parang nagdudugsong na yung kamay mo without the operation. Tapos sabi pa sa akin ng doktor, ay operahan man namin ito o hindi, ganun din naman.
hindi namin masasabi sa'yo na 100% babalik uli sa dating movement yung kamay mo. Kasi guys, diba, yung kamay natin nung hindi pa to fracture, ito talaga guys, abot ko tong balikat ko. Abot ko to abot ko siya. Ito kasi ito yung hindi ko fracture na kamay. Ito yung ayos kong kamay. Tingnan nyo guys, abot na abot ko yung braso ko dito. Yung balikat ko dito, abot ko, diba? Wala tong fracture. So ito guys, pakita ko sa inyo, ito yung fracture kong kamay. Tingnan nyo guys, hindi ko siya abot, as in, hindi ko siya abot, hindi ko siya kayang abutin. Pag pinilit ko siyang abutin, masakit siya dito. So, yun din yung sinabi sa akin ng orthopedic sa Quezon City. Sabi niya sa akin, operahan daw naman ito, operahin o hindi, is ganun din daw yung magiging result na sabi niya is, hindi na rin sila 100% na maibabalik yung movement ng kamay ko, na which is abot nga itong balikat ko. So, sabi ng doktor, nasa sa iyo kung ikaw ay magpapa-opera pa rin o hindi na. Kasi, nagkakaroon na ng cadis formation, ibig sabihin, nagdudugtong na yung buto mo. Kasi, nakausap ko din naman yung doktor, talaga naman daw na yung buto natin, nagdudugtong siya ng kusa. Kaso, ang kaibahan lang nun, unlike dun sa may bakal talaga, na-form niya ng bago. Kumbaga man, kung itong naputol na ito, napagdudugtong niya ng talagang fix o ayos. Pero dahil yung aking kamay is nagdugtong ng kanya, hindi na siya nagdugtong ng ganun kaayos. Pero sabi ng doktor, all in all, nagdugtong naman siya. Tapos guys, ito, tingnan nyo, may nakabukol, may nakaumbok doon, which is hindi ko alam kung anong nangyari doon sa buto. May umumbok doon, tapos medyo may palubog siya dito. Ito yung ano doon sa pagkakaiba doon sa fracture na nangyari sa kamay ko. Yan po siya. So guys, huwag ka na yung maingay, nag-ano ako. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Pagkakaiba ng nangyari sa kamay ko dito, tapos dito sa hindi fracture na kamay ko. So, nasa sa inyo guys, kung kayo ay sa mga kagaya ko na na-aksidente din sa motor, o likranon fracture man yan, o likranon fracture man yan, o anong accident, much better guys, I suggest na magpa-advise pa rin kayo sa doktor kung ano yung nararapat. Hindi ko naman kasi sinasabi na gayahin ninyo ako na pumunta rin kayo sa Sariaya na magpagamot doon. Nasa sa inyo yung kung ano yung option nyo. Kasi ako guys, kaya hindi agad ako nagdiretso doon sa operation. Bukod sa kulang ako sa budget, is hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko na ooperahan yung kamay ko. So, yun, kanya-kanya tayo ng kaisipan, kanya-kanya tayo ng decision kung ano yung pipiliin natin. So, yun lang guys, sana yung makatulong sa inyo. Tapos yun nga, tinuruan ako sa ortho, nung bumalik ako doon ng exercise na ganito, different kinds of movement, tapos yung may unan ka, tapos pipilitin mong bumaba yung kanya ng kamay mo hanggang sa ganyan. Bumaba siya ng dire-diretso ng kanya. Yan siya guys. Kung makikita nyo pati guys, tingnan nyo, hindi na siya lapat na lapat kagaya dati nung hindi ako na-fracture. Oh. Diba? Nakaangat pa rin siya. Oh. Yan, ang laki ng angat, diba? Unlike dito sa kamay natin na walang fracture. Oh. Pag ibinaba mo siya ng ganyan, angat na, babang-baba talaga siya. Wala siyang diferensya, babang-baba siya, diba? Pero itong isa kong kamay na may fracture, pakita ko ulit sa inyo. Pag nilatag ko siya na ganyan, hindi na siya lapat na lapat. O, may nakaangat siya guys, which is, yun yung naging cause, yun yung naging pagkakaiba nung na-aksidente ako sa hindi na-aksidente kong kamay. So, yun lang guys. Sana ay nakatulong sa inyo. At marami nagko-comment sa akin ng mga ibang lahi tungkol dito sa olecranon fracture ko. Yung iba, nasasagot ko siya in English. Yung iba, hindi ko talaga maintindihan yung language nila. Kasi may mga French na nag-message. Kung ano-ano, tas hindi ko alam na mag-view siya ng 48k views. So, yun lang po. Share ko lang sa inyo. Sana po ay nakatulong. Bye-bye po. Salamat. This fracture is olecranon fracture. Yun lang po ulit. Thank you very much.